Sa masandaling ito, makakasama natin ang presidente po ng Philippine Exporters Confederation Inc. at pinuno din po ito ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP, grupo ng mga employer, grupo ng mga exporter, si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Ginoong Sergio, magandang gabi po. Admar Vilando po inyong makakasama. Magandang gabi sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Opo, mangungumusta mo po muna tayo doon po sa mga negosyante na nag-export ng mga produkto sa iba't ibang lugar sa mundo, lalo na nitong nakalipas na taong 2025 po, Ginong Sergio? It was a happy surprise to us that to 2025, biglang tumaas ang ating export despite the headwinds na naasahan natin una-una dahil doon sa mga reciprocal tariff na in-impose akala natin tayo mahihirapan ni President Trump, no? Pero in spite of that, we grew by 16% sa good manufactured goods sa goods export at tayo total export natin grew by 4.5%. And we're expecting, unless magpalit yung sitwasyon, in 2026, baka mag-prosper din. No? Opo, Ginong Sergio, posible din po ba na dahil medyo matamlay ang piso natin, mataas yung dolyar, kaya malaki yung ating kita sa export? Totoo yun, nakatulong yun. Pero alam mo, nung araw, talaga medyo natatakot tayo pagka ang dolyar lumalakas. Pero ngayon, if you will note, meron tayong mga 2 billion and a half na OFW plus yung mga Pilipinong nasa abroad na nagre-remit dito, all in all, about 10 billion yan. If you multiply them with a family of 4 or 5, nasa 40 billion plus yung mga exporters natin, at yung mga nagde-depend sa exporters, plus yung domestic manufacturers sa agriculture na nahihirapan mag-compete sa mga imported goods, yan magandang senyalis yan dahil tayo nagiging competitive. So, in short, more than half of the Filipino people are now benefiting with the strong dollars. Sino ang problema? Well, tayo lahat din dahil among the countries here in the region, tayo yung hindi nagsusubsidize sa fuel and electricity natin dahil napapamahal na import natin dahil nga sa kumataas ang mahal ng dollar dahil binabayad natin. So, yun ang isang problema. At yung utang ng gobyerno natin, lumalaki dahil dollar din yung denomination. But then again, all in all, parinig ko, at the end of the day, wag lang binibigla at wag lang masyadong mabilis. Nakakabuti sa mga OFWs natin, mga Filipino overseas, at saka yung mga umaasa sa kanila, mga exporters sa tourism industry, sa domestic manufacturer na lumalaban sa imports. Kung mapapansin nyo, even during Christmas time now, marami yung mga local fruits natin binibenta, hindi kagaya nung araw pa na-imported yung mga pinibili natin. Opo. So, yun ang isang advantage na akala natin masama sa atin ni Sanyo. Huwag lang masyado mabilis ang pagsak at huwag lang masyado sobra. I think nakakabuti sa pagkalahati sa maraming Pilipino ngayon. Opo, nabanggit mo nga, maganda ito sa mga exporter, itong paglakas din ng dolyar kontra piso.
Kaso nga lang po, ang Pilipinas natin, mas umaasa po tayo sa mga imported kumpara sa ating, kumbaga mas nakararami po yung ating inaangkat kesa doon sa inilalabas natin na produkto. Hindi pa rin po kaya na parang i-equalize ng mga export po natin itong inaangkat po Well, natin po sa alam Comisario. mo, nagiging uncompetitive tayo pagka masyado malakas ang piso, no? Kasi mahal mag-import. Pati po rin, ayaw nila pumunta rito dahil mahal magpunta sa Pilipinas, ano? Pero kung hindi, yung parity ng dollars sa sumasabi tayo sa iba, nagiging competitive tayo sa export, sa manufacturing natin, sa agriculture natin, nagiging competitive tayo. Kaya marami nakikinabang. Opo. Dito naman po sa yung kanina na pag-usapan natin yung kita. How about po yung mga market po natin? Nadadagdagan po ba yung atin pong market, sir? Well, nung una i-impose yung response tariff ng US atin, di ba nag-umpisa sa 17, ano? Tinaas sa 20, then ba sa 19. Unfortunately, yung mga neighbors natin, mas bumaba, nasa 35, nasa 40, binagsak sila sa pareho ng atin. So natatakot tayo. Kasi 15% ng ating export pumupunta sa US. Ano? Kung mawawala yung 15%, discarry lang ating export. But fortunately, yung 15% na export natin sa US, kalahati doon electronics. Fortunately, medyo hindi po yung tariff sa electronics pa, no? Suspended. Plus, yung kalahati naman, marami ng agricultural products, siniro tariff nila yung mga agricultural products, ano? So, nangyari, tuloy export natin sa US at nawala. Ano? Hopefully, hindi palita yung rules na naman yan, dahil pagka nagkamali ng G6 si President, dapat inahin siya naman, baka mawala yung electronic industry natin, magsasarahan niya mga yan, dahil di tayo makakakumpit, no? So, yung pa-investors, maraming mawala ng trabaho. Opo. Sir, ano pong bansa na kapartner po ng Pilipinas or ano po yung mga bansa, no, na may marami tayong mga pag-export? Sino po yung numero 1? Amerika rin po ba? America, number 1, 15%. Sumusunod dyan, China, kung sasama mo yung Hong Kong, tsaka yung Greater China, sila yung pinakamalaki sila. Mas malaki pa sa US. Susunod yung Japan, yan ang malalaki. Yan ang malalaking export destination natin. Opo. Sir, napag-uusapan itong China, mainland, Hong Kong, Taiwan siguro, pati Macau. Meron po ba kayong nakitang epekto sa inyong pagdinegosyo sa mga exporter? Kasunod nga po nitong mga world war po na nagaganap simula pa noon. Investment-wise, tsaka biggest source natin ng China, ng input, tsaka ng imports natin, sila yung pinakapaki. So, umaasa tayo sa maraming produkto galing nila. So, ang problema, pag mula noong 2023, nagkaroon tayo ng xenophobia, na discourage, yung Chinese investment, dati-dati, ang lakas ng pasok nila, nawala. So, dati-dati, ang dami namin ini-entertain ng mga visitors, especially from China, dyan sa Philippine Chamber of Commerce, ngayon halos wala. Nung araw, nandun tayo sa unahan ng mga investment sites at tourism, ngayon bumagsak na tayo sa number 7, no? Nalapas-lapasan tayo ng mga pati Vietnam, nalapasan tayo, Thailand, Malaysia, ang layo na nila. So yun ang problema. Nawala yung mga investors na inaasahan natin. Kaya nga ang trabaho rito ngayon, although tumataas yung number ng trabaho, every year mga 800,000 to 1 million ang graduate, ano? Hindi natin na-address natin yan. Ngayon, for the first time, napakaliit itong
trabahong nadagdag, ano? Ah, yung mga hindi na-address yung mga yung bagong pasok sa trabaho. So, nadadagdagan yung trabaho dahil talaga naman lumalaki yun, kahit paano, pero nababawasan yung nadadagdagan naman yung mga unemployed. Opo. Nabanggit mo yung bansang Vietnam. Meron kasi akong nababasa, pinagmamalaki doon sa Vietnam na naungusan na raw nila tayo sa pag-export po ng saging. Totoo po ba yun, Ginong Seryo? Kasi nung una, yung saging natin, welcome na welcome. Ano naman yung saging, ang demand sa saging sa Class A sa Japan, ano? Yan yung Class B at Class C. Ay yung Class B at C, binibili sa China yan. Ano? Tsaka sa US, yung Class B tsaka yung A. Ano? Pero nung magkaroon tayo ng problema sa China, medyo binigyan tayo ng mga problema like phytosanitary problems. So, nalampasan tayo nung Vietnam. Kaya marami tayo saging na tinapunan dahil alam tatagkat nung kumakain lang ng klase natin dyan sa nasa China tsaka dito sa local kaya maraming masayang saging tayo doon. Ngayon, hopefully, kahit paano nakakabalik-balik ng konti yung natin, sana magtuloy-tuloy yun. Yung problema, hanggang ngayon, naaway pa natin ng China, so hindi ko alam kung ano mangyayari. Sa mga agri-products po, no, kasi nangunguna tayo dito sa mga semiconductor. Dito po sa mga agri-products po, maliban po dito sa saging, ano pa po yung mga produkto na mamalakas tayo? Nababanggit yung pinya, malakas na rin tayo sa pinya? Sa pinya, no? Dati, spoken for yung pinya, wala makapasok dyan. Spoken for by the regular buyers yan, no? Yung coconut products, no? Mabuti na lang yung nilagyan ng sinut kasama rin yung coconut natin sa US. Kaya medyo umangat yung export natin ng coconut. Opo, no? And sumatotal po, Ginong Seryo, ano naman po ang nakikita ninyo for 2026 considering dito pong mga ganap po sa ating bansa na maaaring maka-apekto po sa ating ekonomiya? Ano yung mga hamon na nakikita ninyo for 2026 po? Well, actually, ang problema nga hindi natin nasusob yung perception abroad, ano? Lalo malala yung anomalies dito. Tapos yung parang political instability, napakapasukan pa yun, magmula nung araw, ang problema natin, yung mga policy changes, na-explain natin yun, na-explain natin yung mga red tapes, na umaasenso na dahil sa ARTA, pero nung pumasok po yung scandal ng 2025 budget, lahat ngayon medyo watching, no? Tapos kung ano pa pumapasok na hindi na yung marami pa opisyal natin sa gobyerno para magbasisi na sila lang yung involved sa DPWH, pati ibang departamento gusto nila buksan. Okay lang yon. Pero sana unahin muna natin yung 2025 budget. Yung solve natin para maniwala yung mga investors na masosolve natin yung problema yung taon. Pero kung ano binubuksan pa pati mga nakaraang administrasyon, okay na kayo quietly sana, hindi yung lahat ng ina-announce natin, sino yung mga i-chat alam mo naman, dito sa scandal, dahil disappointed yung ICI, na tapos budget 25, sa Lipcom, akala natin 2013, naging questionable din yung 2026. Tapos, binubuksan pa ngayon yung hinihintay ng mga tao, yung mga mastermind, panurusahan, lumalabas, kung sino-sino sinasama, medyo talagang, tapos papasukan pa nung impeachment ni Presidente, impeachment ni Vice President, wala talaga mangyayari.
walang maniniwala na matatapos itong problema natin. So yung mga investor, pawala ng pawala. Ginong Pati Serious. tourism. Opo, Ginong Serious sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. So ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat din at sa ating mga nakikinig at panood. Maraming salamat si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Siya po ang pinuno, presidente ng Philippine Exporters Confederation po mga kapartner. So nakikita natin malaking epekto sa kanila, magandang epekto sa mga exporter yung paghina ng piso kontra dolyar kasi mas malaki yung kanilang kikitain, hindi po ba? No, dahil nga malakas ang dolyar. Ang problema lang po dito po mga kapartner, baka hindi po mabalanse kasi sa panig naman po ng pag-aangkat natin, dolyar din po yan, nagmamahal din po mga kapartner. No? So, malaking magandang epekto rin sa panig po ng mga OFW. Mas malaki-laki yung kanilang mga remittances kasi lumakas lalo na kung galing sa Estados Unidos, malaki-laki po mga kapartner, no? Pero yun nga, hindi rin po natin, kumbaga may advantage at disadvantages po. Pero sa kabuuan, kayo naman nakakita sa takbo ng ating ekonomiya ngayon. Ang pag-intindi ng ekonomiya ng isang ordinaryong Pilipino, pagpupunta siya sa palengke kung mahal ba o mura yung mga binibili po niya araw-araw, linggo-linggo mga kapartner.